dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sabi ni Digong, gusto ko lang tutukan tong sinabi ni Digong. Sabi kasi ni Digong, nagagalit daw siya. Sobrang nagagalit siya. Dahil ninakaw daw ng Marcos administration ang ating gold reserves. Yun yung sinabi niya. Yon. Okay. Ang haba naman ng buntong hininga. Oh, wait lang. Sige, tuloy. Tingnan natin. Ah. Bakit nung panahon niya, Ah. hindi siya gumawa ng ganyang ingay? Correct. Tama, Elizabeth Logan. Matalino versus madiskarte. Talo yung matalino eh. O, di po ba? Bakit kanyo? Tuloy. Di ba? Tuloy. Jingkoy, susit na po. Uy, sa mga bagong dating baka makalimutan nyo namang mag-like. Alam nyo mga kababayan, mag-11,000 na tayo. At dahil dyan, maraming salamat sa inyo. Kaya nanggigigil na naman sila sa atin. Alam nyo mga kababayan, lahat ng bagay na gusto natin, pinagtatrabahuan sa tamang paraan. Hindi nang aapak ng kapwa. Hindi ginagamit ang ibang tao para makamit yung inyong naisin at mithiin. Ganon. Oh. Kasi itong mga grupo ni Libayan, mga kababayan, kung inyong mapapansin, gamit ng kapwa vlogger, titirahin kapwa vlogger. Hindi na uso yan. Ang dami naman politikong mga kurap dyan. Di ba? Bakit hindi yan yung banatan natin? Di ba, mga kababayan? Yung may mga issue. Yung mga tulad ni Magalong. Yan. Di ba? Merong hindi maipaliwanag na nangurakot daw. Oh, yun nasa ombudsman eh. Oh, yung mga ganun ang banatan natin. Tignan yan kapwa vlogger. Ano kayo? Walang ya. Wala. Eto na. Ano yon, coach? Tuloy mo na. Nasingit ko lang. Kasi kayo comment ng comment eh. Tuloy. Papakita ko sa inyo. Si Coach Jared to rockstar to. Baka akala nyo, rockstar to. Baka naman pwede nyo i-subscribe ganon, Libayan. Sabihin mo, mga DDS, i-subscribe nyo naman yung mga aso ko. Kasi, ako lang umaangat eh. Kailangan i-subscribe nyo rin. Kita nyo, taas na ng subscriber niya, pero abay sinasabi ko sa tao, i-subscribe ninyo mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, kahit hindi nyo ako subscribe nyo lang tong mga kasama natin, masaya na ako. Ganon talaga. Bakit mga kababayan? Ganon naman dapat. Dapat pinopromote mo. Dapat yung mga kasama mo, kasama. Hindi yung sarili mo lang. Hindi kasi mga kababayan, wala. Diba? Kawawa yung mga aso ni Libayan. Tuloy. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito, mga kotsero, ang website ng Trading Economics. Ayan, mga kababayan, pinapakita kung paano bumagsak ang mga ginto nung panahon ni Digong. Coach, pasok. Oo, yung Trading Economics. Yan. Yan, Trading Economics. Pinapakita dito yung Philippine Gold Reserves. Ayan, Philippine Gold Reserves. Yan. Tira nyo yung katigasan ng mukha talaga ni Digong ko. 2015. Hindi ka na nasanay sa tigas ng mukha ni Digong, coach. Matigas talaga mukha nun. Oo. Paano hindi titigas yun? Kita nyo naman, parang inambalsa mo na. Di ba? Eto na. 2015. Kailan naging presidente si Digong? Kailan? 2016. 2015, 2016. Ayan, quarter 1 ng 2016, hindi pa yan. Tama. Tama. Tuloy. Kasi may nag-eleksyon. Second quarter, si ano pa yan? Si Noy pa yan, second quarter. Correct. Third quarter, 196.34
tons Grabe. ang gold reserves. Yan. Yan po yung kasalukuyan na ating gold reserve. 196.34 tons. Tonelada po, tonelada ha. 196.34 tons, tonelada po yon ha. O, yan po yung naabutan ni Digong. Na dyan po nila, ha, ginawan ng ng intriga itong si Pinoy. Di po ba? Sumalangit naman kanyang kaluluwa. Na mga kababayan, ang ginawa nila Digong, abay pinagbintangan na nag-ship o nag-shipment ng ng ginto sa Thailand. Ng ilang tonelada? 3.5 tons. Oh. Ngayon mga kababayan, ang dami po nating ginto, 196.34 tons. Oh. Maliwanag po ha mga kababayan. Ngayon mga kababayan, pansinin natin, habang si Digong ay nanunungkulan bilang presidente, ano nangyari sa mga ginto nating nakareserba para sa mga pang-emergency natin? Alamin. Ng Pilipinas. Ulitin natin ha. Quarter 3 ng 2016, pagkaupo ni Digonggong Duterte, 196.34 tons ang gold ng Pilipinas. Ngayon, 2018, 2017, 2018, merong slight na pagtaas ng ginto sa Pilipinas. Bakit? Kasi si BSP nagbukas ng programa noong 2019, nagbukas siya ng programa na ang gobyerno ng Pilipinas ay bibili ng ginto sa small scale miners. In fact, ginawang batas yan ni Digong Duterte. Google nyo, ginawang batas yan ni Digong. Google nyo pa. Google nyo! Para malaman ninyo. Tuloy. Na pwedeng magbenta ang small scale miners sa ating gobyerno ng kanilang ginto. Kaya 2018, 2019, tumaas talaga ang ating gold reserves. Okay. Ngayon, 2020 na. Yan! Ayan mga kababayan, 2020 na Tignan nyo kung paano yan talagang gumanon Talagang bumulusok kababayan. 2020 na 2020. Tandaan nyo 197.93. Yan tandaan nyo yan 197.93 tons yung ating gold reserve. Opo yung nakareserbang ginto natin pang emergency sana. Okay? Ano nangyari? Tons ang ginto ng Pilipinas, ang reserve gold ng Pilipinas. Correct. 197.93. Yan. Okay. 2020. Panahon ni Digong to Panahon yan. Panahon to ni Rodrigo Duterte. Panahon ni Gonggong. Alam nyo, hindi na kailangan respetuhin niya matanda na yan. Tandaan nyo mga kababayan, hindi niya deserve yan. Hindi deserve ni Digong respetuhin. Hindi mga kababayan. Wala ho siyang karapatang irespeto ng mga Pilipino. Tuloy. Tinan nyo nangyari. Bakit pababa yung graph? Ayan na. Bakit pababa? Yan, bakit pababa? Bakit gumanon? Sumadsad ng ganon. Sa kabila ng mga kababayan, 7.13 trillion na inutang. Pati yung ginto natin, mga kababayan, pinakialamanan. Kita nyo, mga kababayan ko, kung hindi ba naman talagang gahaman? Tapos ngayon, ang ginagawa nila, binibintang. Sino matutuwa niyan? Sige nga, mga kababayan, sino matutuwa? Ginagamit pa nila na propaganda. Nak ng tinapa. Tuloy. Naging 191.13 tons. Ilang tons yung nabenta? Naging 164. Nako, grabe. Tons. Nako. 0.05 tons. Nako, kita nyo mga kababayan pansinin nyo na. Yung binintang nila na 3.5 tons. Sila po yung kumuha. Ganon kagaling gumawa ng intriga para mapagtakpan ang ginagawa ni Digong na pagnanakaw. Opo, ayan eto mga kababayan
Pansin ninyo, ito, Noynoy Aquino at Maros nagnakaw ng 3.5 tonelada. Naginto. Pinak-check mga kababayan, hindi totoo yan. Ayan kita nyo, issue yan noon. Naniwala ang karamihan. Pero mga kababayan, hindi pala ganon. Yung pala, si Digong ang kumuha niyan. Ang tindi, mga kababayan, ang tindi ni Digong. Ang lupit mo. Sobra ka. Talagang sinimot mo ang kaban ng bayan, Digong. Ibang klase. Gahaman ka, Digong. Hindi pa sila nagkasya dyan. Hindi pa nagkasya. Kaya nga ako nagtataka, mga kababayan Baka naman tinatago lang dyan sa hinuhukay ni Tore. Kaya biglang sumuko yung isang pastor na na inakusahang ng gahasa, nag-iyot-iyot ng mga minor de edad. Tama po ba mga kababayan? Hindi kaya nandoon nakatago yan? Hindi kaya dinala nilang lahat yan doon? Anak ng pating talaga. Tuloy, coach. Naging 156.15 tons. Naging 100. Naging 156 mga kababayan. Compute tayo. Compute tayo mga kababayan 156.81. 81. Plus 3.5 equals putik na yan! Sumasakto na! Higit pa! Grabe, Digong. Ang lupit mo talaga. Ang lupit. Sakto na. Naging 158.81 tons. Naging 151.28 tons. Grabe. The lowest ng... Yan, mga kababayan, ang pinaka ayan po, 151.28 tons. Siya pamumuno po ni Digong. Kita nyo mga kababayan. Malupit, Quarter 1. Quarter 1, ibig sabihin, mga Ojero, simula, ito yung campaign period. So, let's do the math. Let's do the math. Gawin mong math yan, coach. Grabe. Rodrigo Duterte, ang tigas ng mukha mo talaga. Matigas talaga mukha niya. Napakatigas ng... Napakatigas. Nakapala mukha. Gusto. Kaya nga handa na ho yan na mapunta sa impyerno. Opo, handa na ho si Digong mapunta sa impyerno. Diba, munting kinig? Tuloy. Mapagmumukha mo. Naku, grabe. Galit na galit si Coach. Coach, pwede ba isang beses lang ako na yung iba? Pinakyaw mo na Diba, mapapamura talaga kayo. Mapapamura talaga kayo. Talagang pinakyaw ni Coach Wait lang nga, Coach. Bakit ba ito na. Period. So, let's do the math. Let's do the math. Rodrigo Duterte, ang tigas ng mukha mo talaga. Napakatigas ng mapagmumukha mo. Mag-akusa sa ibang tao na ikaw mismo ang gumagawa. Diba? Nag-start sa 197. Yan, 197. Si Coach na pala gagawa nito. Actually, hindi ko pa napapanood to. Alam niyo naman ako, impromptu pag nag-live Yung mga video, hindi ko po yan napapanood. Lalo na pag busy-busy ko. Pagsalang ko rito, mga kababayan, yun na yun Okay, sabay-sabay natin itong pinapanood. Okay. Do the math na tayo, do the math na. 93 tons. Tapos minus 151.28 tons. 46. Grabe. 46.65 tons ang Nasaan yung 46 point something na tons na ginto. Digong, sagutin mo yan. Nampating ka, Digong Malupit ka talaga, Digong. binenta ni Rodrigo Duterte. Grabe. Coach, baka naman hindi binenta. Baka tinago doon sa mga underground. Kasi, Coach, isipin mo bakit sila gagawa ng mga tunnel, ng mga underground kung walang gamit yan? Naiisip nyo ba yon? Tanong ko sa inyo mga kababayan. Tanong ko sa inyo may tumatawag. Tanong ko sa inyo mga kababayan. Bakit kailangan nilang gumamit ng mga tunnel?
Para saan yun? Sige nga, para saan yun, mga kababayan? Hindi ko magets yan. Hindi kaya talagang totoong meron silang malaking bolt sa ilalim ng property ni Kibuloy? Ako nagtatanong lang kasi dahil dito sa mga balita na to, biruin mo, hindi pa nagkasya yung trilyon-trilyon na inutang. Binawasan pa yung mga ginto natin. Oo, round off mo, 47 tons. Di ba? 47 tons halos, mga kababayan. Ang nawala nung panahon ni Digong. Grabe, matindi. Kaya mga kababayan, iniisip ko, may malaking bowl. Di ba na na natin yan? Na-topic na natin yan dito? Na baka mamaya may mga tinagong ginto dyan. Mukhang tutok manner yan. Grabe. Matindi, no? Matindi. Oo. 46.65. So, 47 tons. Tonelada. Opo, tonelada. Tonelada pong ginto ang nawala nung panahon ni Digong. Ang tanong mga kababayan, binenta ba o itinago o ninakaw? Yun lang naman po ang katanungan dyan. Yung mga ginto ba na yan ay kinuha ba nila? Inunti-unti ba nilang inilagay sa eroplano ni Kibuloy? Para mga kababayan? Para dalin doon? Grabe, no? Grabe. Saan mo dinala yung ginto? Baka doon sa doon sa KOJC, opinion ko lang. Hindi kaya doon? Kasi may underground. Sabi ko nga, malisyoso lang talaga ako, pero minsan tumatama to. Di ba? Malisyoso po ako, pero minsan tumatama ako. Tuloy. Alam nyo mga kotsero, bakit ito ay lehitimong tanong kung saan niya dinala yung pagbenta ng ginto? Correct. Noong 2020 hanggang first quarter ng 2022. Oo. Kasi umutang po siya ng 7 trillion US dollars. 7 trillion pesos pala, sorry. Grabe. 7.13 yon, coach. 7.13 trillion. Trillion. Grabe. Oh. Umutang siya ng 7 trillion pesos. Oo. Nagbenta pa siya ng 47 tons na ginto. Grabe. Saan napunta lahat yun? Oo, Yung pandemic response niya, 600 billion lang ang ginastos. Narinig ninyo? Nung pandemic, mga kababayan, yun lang po yung ginastos. 600 billion ang ginastos niya. Pagka kinumpute nyo sa mga kinuha niya at inutang niya, siya napunta yung iba. Hindi ba nakakapagtaka? Kung hindi pa rin kayo namumulat sa ginagawa ni Digong, mga kababayan, abay, ewan ko na lang. Pero ninyo, ikumpara nyo yung ginastos niya sa mga inutang at sa nawalang ginto. Ganon. Napakadali, napaka-basic na lang yan. Diba? Napaka-basic. Tuloy. Grabe. Ang tigas ng mukha mo, Rodrigo Duterte. Ang tigas ng mukha mo. Matigas talaga, matanda na eh. Hindi lang matigas, makunat pa mukha nun. Diba? Galit na galit. Tapos ganyan magsasalita ka, nagagalit ka. Saan mo dinala yung pera, Yan Rodrigo nga. Duterte? Saan mo dinala yung 47 tons na pinagbentahan ng ginto na yan? Baka nga buong ginto yung kinuha nila eh. Mga kababayan ako wait lang. Lakas ng pakiramdam ko eh. Kasi mga kababayan, kung pera yan mga kababayan, hindi marami ng perang kinurakot eh. Yung ginto talaga mga kababayan, gusto nilang mag-ala Marcos na ang mga ginto nasa ilalim lang ng bahay. Kita nyo, saan yung ginto na yan? Tingin ko mga kababayan, buo yung ginto na yan. Kinuha nilang buo yan.
Napakapituloy si Coach. Oh. Nakakaloko to guys eh. So, sino nagnakaw ng ginto? Oh. Yun yung nakakabwisit dito. By the way, salamat sa 6,670 ngayon dito sa live stream. Ha? Oh. Marami yung salamat. Oh. Eh- Coach, sa akin, ano lang, 3,300 plus lang eh. Kay Coach, 6,000 plus yung nanonood. Okay lang yan. Nung araw, 20 nga lang, masaya na ako eh. Tuloy. Mga kutsero, ikalat nyo ho itong video na to. Kasi, this does not make sense. Pwede po ba, pakishare nyo to? Yung iba dyan, yung mga gumagawa ng TikTok, pwede nyong kunin to. Upload ninyo sa mga TikTok. Upload ninyo saan? Sa mga Facebook. Okay lang po yan. Gamitin nyo yung video na to. Tuloy. Yung video ni Coach, kunin nyo. Umutang siya ng 7 trillion pesos, Philippine pesos. Grabe. For the pandemic daw. For pandemic. Tapos, nag-unload siya ng 47 tons ng ginto. Niliquidate niya. Anong nangyari? Ano? Bakit 600 billion lang ang ginastos sa pandemic response? Oo. 600 billion po yung ginastos sa pandemic. Tapos nagdrama pa siya. Wala na ko pera. Wala na tayong pera. Di ba yun yung drama ni Digong nung pandemic? Wala na tayong pera. Malungkot pa yung mukha niya. Kinaawaan pa siya ng mga tao, inang-ina. Pero mga kababayan, putik na yan pagkatapos pala ng kanyang mensahe. Nandoon, tatawa-tawa. Tatawa-tawa lang dahil ang dami niya ng perang kinuha. Grabe, di ba? Tuloy. Bakit na-delay yung emergency allowance ng mga healthcare workers? Kung may ganito tayong kalaking pera. Anong nangyari? Ano? Anong nangyari? Mga kutsero, this is only in a span of what? A year and a half. Quarter 2 ng 2020 o 2 years. Quarter 1 ng 2022. 2 years. 2 taon lang mga kutsero. From 197 tons ang ginto ng Pilipinas, naging 151. Grabe, no? Grabe, no? Mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Ano masasabi nyo ngayon dito? Nakakalungkot. Pero yun talaga eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, lagi ho kayong magmatsyag, makiramdam, pag-aralan maigi, at tansyahin kung sino yung sinusuportahin nyo. Baka mga nalin lang kayo ni Digong. Kung meron man pong nambudol, mga kababayan, si Digong yun. Si Digong ang nambudol sa sambayanang Pilipino. Yung sinasabi nila, yung kanilang sinasabing nabudol daw sila, kasi mga kababayan, baka eto na yan. Ayaw lang na mabuko lahat ng katarantaduhan ni Digong. Di ba mga kababayan? So, yun na lang. At ang haba na ng live natin. Puntahan nyo si Atty. Claire, naka-live yata, at susunod ako doon. Muli mga kababayan, sa mga gustong mag-share, share nyo naman. At sa mga gustong mag-cut ng video ng tinalakay natin, okay lang po yan, kunin ninyo, upload ninyo sa mga ninyo, sa mga social media account ninyo, okay lang po. So, muli, ako po ang inyong lingkod. Lagi ko pong binibilin, bago tayo mag-alis, bago tayo mag-iwaiwalay, isang like naman. At syempre mga kababayan, lagi ko sinasabi ito, lagi po nating ipagdasal ang ating bansa sa katulad ni Digong. At syempre sa inyo pong lahat, mag-ingat po kayo sa mandako ng mundo naroon kayo. At syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Muli, Mike Cervera po, ang inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike Cervera!